Ngayong araw nga mga kaprobinsyano, meron po tayong ipagluluto na espesyal na tao. Dahil kaarawan nga po niya bukas, ngayong hapon pa nga lang inimpisahan ko nang ihanda yung aking mga iluluto. Bali ang pinaluluto nga po pala niya sa atin ay kalderetang bibe, fried chicken feet at sisig. At tulad lang palagi na ginagawa nating luto sa kaldereta, naadobo lang muna natin ito sa umpisa. At ito naman gagawin nating fried chicken feet, palalambutan na rin natin mga kaprobinsyano. Medyo matagal kasing proseso ito kaya gabi pa lang inaasikaso ko na. At ito nga rin pang sisig palalambutan na rin natin para bukas hindi na tayo masyadong gahulin sa oras. Alam nyo naman ang inyong kaprobinsyano umaga pa lang marami nang inaasikaso. At kinabukasan nga pagkatapos kong maghatid at magpakain ng mga alaga, umpisahan na nating iluto ang ating mga pa-order. Bali yung nagpapaluto nga pala nito sa atin mga kaprobinsyano yung dati ko nga palang naging guro nung ako high school pa lamang. Hindi ko man siya naging advisor noon siya naman po yung teacher ko sa MAPE. Kung ilalarawan ko nga po siya talagang isa po siya sa mabait kong naging guro. Nakakatuwa nga mga kaprobinsyano na hanggang ngayon kilala pa rin niya ako. Kahit na hindi tayo ganun katalino noon at puro bulakbul lang ang ginagawa. Abay sa pagbabalat at paggagayat nga ng mga rekado talagang medyo matagal din. At nung maihanda ko na nga yung mga gagamitin nating mga sangkap, at una ko nga palang inumpisahang lutuin itong ating pangsisig. Pagdating naman po dito sa sisig mayroon naman po itong dalawang version. Pwedeng iihaw, pwede rin pong ipirito. Para sa akin naman po mga kaprobinsyano, parehas namang okay ang lasa. Kain naman lang ng version natin ngayon may pagka-crispy. Pagka-prito nga pinalamig ko lang sandali. Isinunod ko naman agad prituhin itong mga gulay na isasama natin sa kalderetang bibe. Pagkatapos diretso na rin tayo sa pagigisa. Kung may tatanong nyo nga mga kaprobinsyano, itong ating kaldereta isa talaga sa nagugustuhan ng mga umu-order. Lalong-lalo na nga kapag karning bibe ang ginamit. Kaya sa mga nagtatanong po kung paano po yung ginagawa nating pagluluto dito, may mga na-upload na po tayong mga video sa pagluluto nito. Kaya hindi ko na po masyadong ididetalye ngayon. Sa ibang lugar naman mga kaprobinsyano, napansin ko sa paraan nila ng pagluluto ng kaldereta hindi po sila naglalagay ng gata. Pero okay din naman po yung lasa mga kaprobinsyano. Talagang dito lang sa aming lugar nakasanayan na ang paggamit ng gata tuwing nagluluto ng kaldereta. Iba din kasi yung naibibigay na linamnam nito mga kaprobinsyano. At nung matansya ko nga naluto na tikman muna natin. At dahil goods na nga para sa akin ang lasa, hinango ko na rin kaagad. Ayun nagmamantikang kalderetang bibe. Tapos isunod ko na nga rin lutuin itong ating fried chicken feet. Patulad nga ng kaldereta, isa rin ito sa madalas na na-order sa atin. Kaya sa mga gusto pong makatikim nito, kailangan po one day ahead ng inyong okasyon ng inyong pag-order. Nang sa ganun po, ma-prepare ko ng maayos. At habang nakasala nga yung ating chicken feet, titimplahan na rin natin itong ating pork sisig. Kung wala ka nga pong nabiling atay ng manok, meron naman po tayong pang-alternate dyan na liver spread. Mix lang natin ng maayos yan para makuha natin yung tamang timpla. At nung mailuto ko na nga lahat mga kaprobinsyano, isa-isa ko na nga pinaglalagay sa mga lalagyan para medyo pumorma naman yung ating kaldereta. Ginadgaran natin ng cheese sa ibabaw. At yung ating sisig nilagyan natin ng crispy toppings. Tapos okay na rin yung ating fried chicken feet with suka. At dahil all goods na lahat, tara po't samahan nyo na muna akong mag-deliver. Dito nga pala yung sa Saragosa National High School. Ito nga po pala yung dati kong mabait na guro mga kaprobinsyano. Happy birthday po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa inyong naging pag-order. At bago nga ako umuwi, at nakapagbigay pa tayo ng puno ng Madre de Agua. Hanggang dito na lang po mga kaprobinsyano. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!